Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Teacher Min, at sa video na ito, hindi lang tayo basta magbabasa ng isang nobela. Tayo ay maglalakbay sa isang kwentong puno ng galit, paghihiganti, at matinding hangarin para sa pagbabago, ang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Isang akdang gumising sa diwa ng mga Pilipino noon, at patuloy pa ring sumasalamin sa katotohanan ng ating lipunan ngayon. Handa ka na bang tuklasin ang buod ng kwentong magpapaisip, magpapamulat, at maaaring magbago ng iyong pananaw? Ngunit bago natin simulan, pag-isipan mo muna ito. Paano kung ang paghihiganti ang maging daan para sa pagbabago ng isang bayan? Nagsimula ang kwento sa isang paglalakbay sakay ng bapur tabo sa Ilog Pasig. Dito ipinakita ang kalagayan ng lipunan noong panahon ng pananakop, ang hindi pantay na pagtrato sa mayaman at mahirap, at ang kapangyarihan ng mga opisyal at prayle. Sa barkong ito, makikita ang iba't ibang uri ng tao, mga prayle, opisyal ng gobyerno, mga mayayaman, at mga Pilipinong naghihirap. Habang nag-uusap sila, lumalabas ang tunay na estado ng lipunan, puno ng katiwalian, pang-aabuso, at diskriminasyon. Sa gitna ng paglalakbay, muling lumitaw ang isang misteryosong mag-aalahas, si Simon. Siya ay may malawak na impluwensya sa mga makapangyarihan at malapit sa mga opisyal ng gobyerno. Ngunit sa likod ng kanyang yaman at impluwensya ay nagtatago ang isang madilim na pagkatao. Si Simon ay walang iba, kundi si Crisostomo Ibarra mula sa Noli Me Tangere. Matapos ang mga trahedyang kanyang naranasan, siya ay nagbalik na may bagong anyo, dala ang matinding galit at hangaring maghiganti. Hindi na naniniwala si Simon sa mapayapang pagbabago. Sa halip, pinili niyang gamitin ang yaman, kapangyarihan, at impluwensya upang manipulahin ang mga makapangyarihan. Ang kanyang layunin ay maghasik ng kaguluhan upang tuluyang bumagsak ang sistemang mapang-api. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng revolusyon at dahas, makakamit ang pagbabago. Habang umiikot ang kwento, ipinakita rin ang iba't ibang tauhan na kumakatawan sa lipunan. May mga estudyanteng tulad ni Basilio na nagnanais ng edukasyon at pagbabago. May mga opisyal at prayle na patuloy sa pang-aabuso at katiwalian. May mga Pilipinong naghihirap na walang tinig sa lipunan. Dito rin makikita ang labanan ng dalawang pananaw. Reforma laban sa revolusyon. Unti-unting ipinatupad ni Simon ang kanyang plano. Ginamit niya ang mga mahahalagang tao, mga sitwasyon, at mga pangyayari upang palalain ang tensyon sa lipunan. Layunin niyang itulak ang bayan sa bingit ng kaguluhan upang sumiklab ang revolusyon. Ngunit habang lumalalim ang kanyang plano, mas nagiging malinaw ang epekto ng galit at paghihiganti sa kanyang pagkatao at sa lipunang kanyang ginagalawan. Sa huli, ang mga plano ni Simon ay nauwi sa trahedya. Nabigo ang kanyang layunin at sa kanyang pagwawakas, kanyang napagtanto na ang paghihiganti ay hindi sapat upang makamit ang tunay na kalayaan. Ang El Filibusterismo ay isang paalala na ang pagbabago ay hindi nakukuha sa dahas lamang, kundi sa pagkakaroon ng katarungan, pagkakaisa, at tamang direksyon ng lipunan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat!